Hi there, this is Chingitan, also known as Mr. Chink Positive. We're broadcasting live right now from two different platforms. Yes. One from Instagram and the other one This is our first FB time Live. in Instagram from our Happy Wife, Happy Life Instagram PH. So follow us. Dito na lang, dito na Hello, lang. yan. So bear with us. Ayan, pwede naman pala yan. Para So sabay we're na doing lang. it dalawa para maging active naman ang aming Instagram account. Hello! Yes, okay. So, wave. Sige, ito yung gagawin po natin. Ang topic na pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa jealousy. Okay? Yes. Gencast, we're gonna talk about jealousy tonight. So tonight is Monday night's Happy Wife, Happy Life night. Okay? Yun nga, jealousy. Ano nga ba yung talagang jealousy na yan? Yes, ano mamaya bang natin ginagawa niyan sa marriage? Yes, pero bago natin pag-usapan yan, dabatiin lang muna natin si Aaron Gerard, sila Sino, sila Jaira, Hello. Jai Camara, si Maria Salazar. Hi, Ivy sa Instagram. Hello. Okay. Hello. And then si Marie Cristina, hi, how are you? Kamusta na Hi, po? Welch. Kamusta na po? And then si Hanilet, okay, good evening, Hanilet, kamusta na po? Thank you very much for tuning in. Hi, Riza. Well, I think it's not wise, baka matulak yan. I'm Ay, si waving. Lot Martin, si Bong Panaligan from London, Margarita Adalbert Legaspi. This session is dedicated especially to people who have jowa already. May jowa na kayo, may asawa na kayo, may girlfriend na kayo, may boyfriend na kayo. Okay, or kung gusto mo pa kahit wala pa, okay, pakinggan mo to, Jepoy Laarni Mirna from Dubai. At the same time, Carla Fernando, pakinggan nyo to mabuti. Hi, Little Daniel sa Instagram. Yes, napakahalaga na pag-uusapan po natin ay tungkol po to sa jealousy. Oo. Yeah, jealousy. Sige. Ano ba yung jealousy yan, mahal? Ikaw. What does it mean? Sabi sa Wikipedia, ang jealousy is a reaction to a perceived threat. Oh, wow, the word threat. Is it real or it's an imagination? Depending on the valued relationship or its quality. So, yun po yung ibig sabihin ng jealousy, sabi ni Wikipedia. Kumbaga, sa Pilipino, ito po ay selos. Selos. So, it's either pangitain na selos, imagine, or totoo siya. Pero ito po ay nangyayari sa isang relasyon. Whether sa marriage or kahit na ano pong relationship. Yan po. Ngayon, ito ang tanong. Sa marriage ba mahal ang jealousy? Natural ba yan? Is it natural? Oh, natural naman ang pagsiselos, 'di ba? Pag hindi ka nagsiselos I don't think I don't think it's normal ka pag hindi ka nagsiselos. Kasi nga okay lang na yung selos yung nasa tamang lugar. Pero minsan yung maling selos ba? I don't know, Misty, Leonie, Norma, 'di ba? Josel Mendoza, Victoria. I don't know if you know people who are sobrang seloso naman talaga na wala sa lugar. Diba? Yeah, it's true. Sometimes kasi yung jealousy rin can also be useful to na you are valued. Pero ang hindi magandang jealousy is if umo-over na. Oo, umo-over na. Saka nakakasakit ka na ng tao. Iba po yun. So, alam mo, sa tanang we need buhay to na, understand what jealousy is. Alam mo, sa 19 years namin, wala akong hindi minsan hindi nagselos ang misis ko sa akin Kasi pinamimigay na nga ako. Ang kulit. Ang kulit. Hindi ko siya pinamimigay. Ay, totoo naman, di ba? Minsan hindi ka naman nagseselos sa akin. At saka, hindi talaga nagsiselos. at saka Later, kasi, explain natin kung bakit. Hindi kasi alam naman niya kasi siya lang naman nagtiyaga sa akin at siya lang naman nagkamali. Kulit. Di ba, Susana, Elises, at saka Jimbel. Ganun lang naman talaga yan. Oo. Hindi, ikaw, sa palagay mo, ano yung unang nararamdaman ng isang taong may nagsiselos? Ano yung nararamdaman? So, I think it's more of fear. Fear na baka mapalitan? Yan, pwede. Anger, fear. Yung feeling suspicious. Yung, ano yan? Ay, parating yung parang na lang, yung ang tawag doon, parating na lang, yung may tama ba? Yeah. O yung, ano yung tawag doon? Basta yung natatakot siya parate, di ba? Luis. Yeah. And then, Malu. Saka yun, worry. Nag-worry siya. Nag-worry. Saka, yung pala, alam nyo ba na magkaiba ang jealousy sa envy? Envious.
Oo. Being envious din, pwede rin maging part yan ng jealousy. Of course, di ba? Bakit? Sample? Hindi, kasi spelling pa lang iba na yun, di ba? Kulit. Diba? Inggit. Oo. Naiinggit ka. Oh, ano? So sometimes na wala ka, di ba? Yung wala ka, so minsan natatry mo i-compare yung sarili mo, ba't wala akong ganito? Ay, buti pa yung asawa niya, ganyan. Yung asawa ko, hindi ganito eh. So yun, envy yun. Pwede rin yun. Or, yun nga, unbelief or doubt. Kasi siguro, yun nga, may issue of trust factor and everything like that. So why do you think people are jealous? Ito na lang pag-usapan na lang natin. Tanungin natin yung madlang people katulad nila Matet. Why do you think? Sige sila nga. Julie, sila Aileen, Rochelle, si Almond, si Muy, si Laf, si Leonie also. Maganda gabi, Muy Bien, ha? Alamin natin kung bakit pa talaga. Okay, ang Oo. question Why is... do you think people are jealous? Sige. Oo. Paranoid po, sabi ni Jing. Oo nga. Paranoid, totoo yun. Pwede yun. Oo. Nagsishake. Oo. Tapos si Angie, Submit, si Marlon. At sige, isa-isa na lang na. Matatanggal ba pagkatao ng ganung ugali? If yes, how po? Mamaya pag-usapan po natin yan. Marlon, Don, at the same time Samuel. Tapos madami dyan mahilig magselos. Dahil insecure, tama ka. Galing. Yes. That's right. Oo, number one. What else? No, kasi hindi, isa-isahin muna natin. Sige. Number one reason is because of insecurity. Pag insecure ang isang tao talaga, kahit sino talaga, di ba? Kahit sino talaga yung pagdududahan. Oo. At yun nga, yung tamang duda, yung tamang hinala, yun ang sinabi ko kanina, mali pala ako kanina, tama lang. Yung being suspicious. Oo, tamang hinala. So, yun, ang nangyayari niyan is, dahil sa insecure ka, natatakot ka, baka mapalitan ka, so ang nangyayari niyan, you want to be possessive. Na binabakura mo na, binabakuran. Tapos number 2, yung sinabi nga dito, no? Ito, sinabi niya, lack of trust. Lack of trust, kulang sa tiwala, di ba? Diba? Kasi sa marriage, yan ang pinaka-importante, yung tiwala eh. Oo. Paano kung wala ng tiwala? Yes. Di ba? Yes. It's true. And then, minsan, hindi rin masisisi talaga Marie, Jocelyn, muy bien. Yeah. Bakit? Kasi may taong nakasira ng tiwala. Yes, it's true. Di ba? Lalo na pag nasira ang tiwala, at the same time, hindi rin nagiging tapat yung kasama. Yes. Ang nangyayari po niyan, lalong nagdududa yung isa. At saka hindi mo talagang, matatanggal talaga yung tamang hinala. Oo, tamang hinala. Oo. Ano pa? Ano pa yung factors why people are jealous? Siguro yun nga, yung pinag-usapan natin the past few weeks, yung unrealistic expectation about marriage. So, kung nagbe-base din yung sa root na ganun kung may expectation na ito dapat yung mangyari pero hindi naman yung nangyayari, pwede rin magkaroon ng anak na jealousy yan. Unrealistic expectation. Ano ba yung sample na ganun, Mahal? Yung mga, like for example, na life will be, marriage will be a bed of roses. Yeah. Diba? Marriage will be perfect. Yeah. And they live happily ever after. But in reality, hindi naman talaga tunay nangyari yon. At marami tayong expectations sa marriage. Pero, biglang one day, isang araw, nakita mo yung sa isang couple. So, para bang, bakit ganun? And then, nakita mo na siguro na yung asawa mo, nakikipagkaibigan na sa isang girl na sa side na yun, di ba? Para bang, ba't ganun, parang kino-compare mo na, kaya nagkakaroon ka ng unrealistic expectation. Pero maraming sinasabi yung mga friendship natin dito, Ayan, yung talagang, nasira na yung tiwala. Yun ang talagang, I think, one of the top reasons. It's true. One of the top reasons kasi may past experience. Yeah, broken trust, equivalent to broken relationship. Always remember that. Broken trust, broken relationship. Kaya, that's another, and then yun nga, yung wala ring tiwala sa sarili. Yung mababa yung poor self image. Oo. Tama. Yun din, isa pa. So, marami pa talagang actually ang reasons kung bakit talaga isang tao. Siguro, isa rin is yung fear of being abandoned or fear of being maiwan. Kasi siguro ako for example, like in my family, kasi hindi naman kami first sa family So ako parang magkakaroon ka rin siguro ng perspective na ayoko mangyari sa pamilya ko yun. Diba? Na parang ayoko maging second, gusto ko first lagi. Something like that. Pwede mo rin ma-compare yun. Kasi may na-experience ka na, may nakita kang ganung pamilya. Pwede rin kasi mag-root yun sa ganun. So ito yung question ko. Pag hindi na-address yung selos sa relationship, ano yung nagiging consequence? Yun nga, nagkakaroon ka ng
Yun nga, naging insecure ka, tataas yung ano mo, naging defensive ka. Hindi lang yun. Alam mo, more arguments to come, mandaming ganun. Alam mo, para sa akin, mga friendship, ang nangyayari dyan na napapansin ko, pag nagiging insecure at saka nagsiselos ang tao, nagiging paranoid. Yung kahit nawala, yung parang iniisip niya na niloloko siya ng kasama niya, niloloko siya ng asawa niya, niloloko siya ng siguro ng girlfriend niya o boyfriend niya. Lalo na kung may nakita, like for example, nakipag-usap lang, tapos binibigyan na ng kahulugan, di ba? So, yun po yung nangyayari talaga. Tama. And then, isa pang nagiging consequence niyan, that would increase also kung hindi kayong masyadong nagtitiwala sa isa't isa. Yeah, that's good. Yung, yun nga. ang mangyayari niyan, increase of lack of trust. Oo, ang nangyayari rin yan, ang consequence niyan is parati na lang kayo mag-aaway. Yes. Saka lagi mo na tanong, saan ka nang galing? Constant questioning forever and forever. Sino kasama mo? Sino kausap mo? Sino ka-text mo? Di ba ang hirap ng ganun? Lalo na kunyari, ikaw lalaki ka, di ba Marlon? Yeah. Di ba? Kel, di ba lalaki ka? Tapos nagtatrabaho ka, tapos ang daming tanong, ang daming duda. Ikaw na nga parang ang hirap talaga. Ako, I really thank God that my wife never ever asked me, sino kasama mo, di ba? Hindi. Kasi alam niya walang magkakamali eh. Ang kulit. Hindi totoo yun, di ba? Pero ako, personally, kaya naman hindi ganon. Dahil siguro God dealt with me in my own personal level din eh. Kasi no matter what, kahit na kunyari may duda man ako sa asawa ko, I need to fix myself per se. I need to check myself, di ba, kung I need to have that choice to trust Him. Di ba? And kailangan may baguhin din ako sa sarili ko. Bago mangyari yun, di ba? Ito yung next question naman. Ito yung next question na para huwag na rin masyadong humaba ang usapan natin. Paano kaya mahahandle ng couple ang jealousy? Nakong hirap niya na. Oo. Paano natin sa palagay nyo? Can jealousy be overcome? Opo naman. Kaya lang po, kailangan lang talaga i-work out. Kailangan talaga magkaroon kayo ng effort to work it out. Number 1 siguro is you need to admit your jealousy behavior. Kailangan aminin. Na may problema ka talaga. Yeah, that your jealousy is really hurting your marriage. Kailangan i-embrace mo yung situation na, oo nga, may jealousy ako. Identify mo, tas aminin mo. Hindi, kasi dalawa yun eh. Yeah. Number 1, kailangan aminin muna ng tao na meron talaga siyang problema. Yeah. You cannot solve a problem if you deny the problem. Yeah. The reason why the problem exists is because you deny the problem. Yes. Denying the problem, again, will not solve the problem. It will just make the problem become worse. Yes. So, number 2, also acknowledge that it's already hurting your relationship. Yes. So, dalawa pong factor yan. Acknowledge that you have a problem. Acknowledge also that it's already hurting your relationship. Yeah. So, pag hindi ika nga na-acknowledge yung una, walang siyempre, de-deny niya. Ba't ka nagselos? Hindi mo nagsiselos. Bakit masama ba magtanong? Yung pa yung defense. Yeah. Diba? It's true. Number 2 siguro, how to can they cope up as a couple about jealousy? You have to discuss ano ba yung root ng jealousy niyan. Saan ba nag-uugat? Number 1, communication talaga. Kailangan, dinaamin mo na. So ngayon, i-identify nyo saan ba nanggagaling yung jealousy niyan. Mag-usap kayo. Mag-usap. Kailangan talaga, yun nga, bigyan ng effort na kailangan mag-usap. Next. Hindi, yun nga, pag nag-usap kayo, ang pinaka talaga, in problem solving skills, I hope Maria Cristina, Love Jose, Resilient Level, and Lorenzo Yap, and Kiel Labadera, ito yung very important na kailangan, if you want to solve the problem, you've got to go to the root of the problem. Ano ba talagang ugat ng problema? Ba't ka parating may trigger? Pagka may ginawa siya, or let's say may nasabi siya, or let's say may ginawa siya, automatic nagdududa ka. Kailangan alamin mo kung saan ba nanggagaling yun, yung issue na yun. Yes, that's good. Oo. Kasi ang hirap talaga, 'di ba, June Tarok, 'di ba? Kung parati mo kung binabantay mo. Hi, June. Kung binabantay mo parati si Jay. Ang kulit. Hindi, totoo yun eh. First, you need to admit that there's jealousy and accept that it really hurts your marriage. And number 2, you need to discuss the root cause why, saan nanggagaling yung jealousy yun. Okay, number 3, I really suggest, ito totoo to, don't spy on your spouse. What can you say about that? Hey, Novi, hi, love. Hi, June. June. Di ba, ang hirap din eh, kunyari. Yung spy, yung sinasabi kong don't spy at your spouse, yun nga lack of trust eh. Binabantayan mo lahat. Pero kami personally ni Chinky, dahil doon sa trust, normal na sa amin yun. Alam ni Chinky password ko. Alam mo ba yung password ko, mahal? Hindi. Ay! Ba't
hindi mo alam, kailangan alamin mo, pero alam ko password niya. Hindi bale. So, na-open ko yung lahat, computer, telephone, and everything. So ako, he allows me to open everything kasi may trust kami, walang factor. And then, not only that, yun nga pag wala kang trust, magkakaroon talaga ng malaking issue. So, yung spying, yung sinasabi kong spying, yung para bang yung iniimbestigahan mo siya na hindi niya alam. Kasi nga, wala kang tiwala. Ang tawag doon ay mistrust. Oo. Yan. Pero ito pang isang matindi. Ito pang matindi na kailangan natin maunawaan, Jasmine, Girly. No, i-share nyo to sa mga share nyo tong video right now sa mga tao. Yeah. Alam mo, one thing that I've learned in 19 years of marriage also, that we cannot control our spouse. Yeah. Ultimately, grabe. Kung may tatago yan, may tatago pa rin. Pero syempre, malalaman mo pa rin. May tamang duda ka. Malalaman mo pa rin. Pero the point is, alam mo, pag may talaga may problema talaga. Yeah. Oo. 'Di ba? Hindi mo talaga makokontrol It's true. Oo. So parang by saying this, are we saying na wala na bang pag-asa? Kunyari, may dalawang nag-aaway parating, they are always tungkol sa jealousy. Oo, but may pag-asa pa ba? May pag-asa. Talagang may pag-asa. So, kaya kailangan, you need to agree Pag na-admit mo na at na-discuss mo na yung root cause, di ba, nakita mo na talaga yung issue, together, they need to set some, ground rules that you can both live with. Yes. Kasi, you have to realize, kunyari, yung isa selosa, yung isa hindi, kailangan magtulungan. Kailangan aminin, kailangan ng open communication. Na malalaman na what is the side of the jealous person, where he or she is coming from. Kasi like yung sinasabi ko, pwede kasi yung jealousy yun nga, yung background, yung past. Kumbaga, may nangyari na in the past, or may nangyari na you grew up in that kind of environment. Na you grew up na gano'n, nakikita mo yung parents mo, lagi nagseselosan. So, or meron kang yung parents mo, nakikita mo na talagang walang trust. Minsan nadadalayan din sa marriage. So, you have to identify that. And not only that, I think kapag gano'n, kung talagang medyo extravagant na yung jealousy, kumbaga, you need to seek professional help. You need people whom you can trust and ask and seek advice. Na parang, hey, kailangan namin ng tulong. Ito yung issue namin, jealousy. Ako, hindi ako selosa, pero siya selosa. Huwag na natin siguro i-identify in such a way, pero kailangan talaga magtulungan kayo how to work that out. Ito lang, pakiusap lang po ako. Sa mga kalalakihan also sa kababaihan, probably. Yeah. Tayong mga lalaki also, we should be sensitive also to our spouse. That's good. Lalo na when you're in public. When you're in public naman, your eyes should be only focused on your wife. Yeah. 'Di ba? Or let's say, kung ikaw boyfriend ka, ang mata mo lang pang girlfriend lang. Kasi minsan, 'di ba, June, kasama mo yung asawa mo, kasama mo yung girlfriend mo, tapos pag may dumaan, nakalingon ka. Parang ang labo naman. Parang grabe ka naman, nakakabastos ka rin naman. Tapos sasabihin nila, bakit? Is it wrong to appreciate God's creation and beauty? Mga counseling na gagawa natin. Ako, I'm really encouraging you. Yung mga past relationship nyo ba? Tapos nagme-message yun sa messenger, nagte-text, paramdam-ramdam, Wag na. Wag nyo nang entertainin. Alam nyo, may mga bagay na, ewan ko lang meron ako mga gantong kakilala na talagang tinatreasure pa niya yung mga love letters ng mga manliligaw Labo niya. naman nun. Talagang sinabihan ko, huwag mo lang ipunin. Ano ba yan? Ano ba? Diba? Hindi mo na kailangan yun. So, don't make a way na pag yung issue lalong lalaki, 'di ba? Yung pagkukunan mo pa ng away, hindi mo naman na kailangan yung mga love letters na yun At saka, may asawa ka na So, ako I really suggest be very very ako like there was a sample na kinakwento ko nga kay Chinky noon. Meron kulit sa akin si Messenger, tapos pinapakita ko talaga sa ganito Romalo, ito yung classmate ko elementary, walang ginawa ko hindi mag-text. Pinapakita ko siya para maging accountable ako sa kanya na ito yun. Tapos minsan siya pa nga yung sumasagot So yung you have to be transparent. It's really, you really need to be accountable on that end. Alam mo yung feeling na parang, talagang pinapansin pa ako nung dati ko nang liligaw. Alam mo yun, alam ko, sometimes you feel, pinapansin pa, so okay ka pa yung mga ganun. Huwag nyo na entertaining yun kasi
hindi talaga makakabuti sa inyong marriage. Hindi talaga makakabuti. So, yung mga former relationship, at yan. Sige, go ahead. Okay. Naririnig nyo pa ba kami? Yes, Naputol yes, ba yes. kami, No, mga no, darlings? go. Anyway, siguro mga last say namin regarding, sana narinig nyo ang aming other, mga sinabi a while ago. So be careful with, be careful when and how you think jealousy can trigger in your marriage. No matter what, it's can cause also a cancer in your marriage. So, kung alam mo na sensitive yung asawa mo sa mga ganun, huwag mo nang gawin. Respeto rin yan eh. I think it's a matter of respect. Study your spouse na, ganito pala pag may kinakausap akong lalaki na ganyan, na alone, ganito pala, nagtitrigger pala yan. So, huwag mo nang gawin. Yeah. Diba? So, you need to protect your relationship from those things. Kung alam mo namang makakasakit sa marriage mo, yung maliliit na bagay na ganun, that triggers. So, be careful. Try to, tama sinasabi ni Chinky a while ago, you need to be sensitive. Okay. And last but not the least, yun nga, yung bawasan natin yung selfishness natin na iniisip lang natin kung ano nararamdaman natin. Tama. Diba? Kasi minsan, pag iniisip mo kung ano lang nararamdaman mo, wala ka nang pake sa partner. It will also benefit the two of us. Yes. Oo. Sabi ni June, mag-EO na lang daw, mag-young living oil na lang daw. Anyway, pero nakakatawa lang. Pero ako, I really appreciate my husband. My husband has talks like more than 200 talks in a year. So I really appreciate him. Hindi ko sinasabi sa kanya na gawin niya yun. Pero when he goes out, hindi ako laging kasama. Biruin mo yun. Minsan, ginagawa niya ng Davao, uwian. Pupunta siya ng Singapore, uwian. Dahil, pinoprotektahan din niya yung sarili niya eh. Siguro kwento mo yung mahal, no? Siyempre, lalaki ka, di ba? Kailangan aminin mo yung mga weaknesses mo. Siya, ang ginagawa niya talaga, umuwi siya talaga. Saka, pag alam niya magtatagal siya sa ibang bansa or sa ibang lugar, sinasama niya ako no matter what. Yeah. So, saka yung mga ganong practical na bagay, mga ganong maliliit na bagay, try to guard yourself. Not only that, like riding Ako, I'm not comfortable if I'm riding in a car, tapos pasabay ako, tapos yung isang friend ko lang na lalaki, saka ako, hindi ako sumasakay sa mga ganun. Yes. If ever na may sasabay sa akin, sa babae, pinapaupo ko siya sa likod. Yes, sa likod ng upo niya. Yeah. Oo, hindi ako lang nasa harap. Yeah. And then number 2, kung makipag-usap ako sa ng isang babae sa isang kwarto, nakabukas yung pintuan. Yes. The door must be open, no? Yeah. And then number 3, iniiwasan ko rin na kumain nakasabay ang babae na kaming dalawa lang. Tama. Saka hindi, yung mga counseling, magsisiksik ng advice. Yung, di ba, nakaka-investment yun ng emotion. So, dapat careful. Hindi po pwede yung lalaki sa babae. Oo. Hindi siya healthy. For me, it's not healthy. If kung talagang kailangan ng advice mo ng isang lalaki, be with someone na another girl din.
Be accountable with someone. So, alam po yung mga ganung maliliit na bagay, importante po yun. Kailangan po nating ma-check din yun on that end. Kasi friends, tatandaan nyo, nag-uumpisa yan sa maliliit. Yes. Oo, yun little foxes. Oo, like for example, kumain ka na ba? Kamusta ka na ba? Yes. Diba? O yung parang, yun, hindi ginagawa ng asawa ko, pero ba't itong tao na ito nagbibigay ng attention sa akin? Yes. O samahan mo ko, mag-lunch tayo. Parang, wag na, di ba? Yeah. So, don't wait for things na parang magkagulo bago mangyari. Kailangan may precautions. Kailangan i-guard yourself na talagang maprotektahan ang inyong marriage. Yun po yung goal. Okay. Sana may natutunan po kayo sa session na ito. Oo. Yeah, meron siya. May mga question. Tingnan natin. Sige. Halimbawa po, kung paulit-ulit na lang po na ginagawa na para masaktan ako, magpapatuloy ba ako sa kanya? Pag kayo hindi pa kasal, wag na. Di ba? Pag hindi pa kayo kasal, patuloy-tuloy, hindi ang good sign. Alam mo, it's not a good sign. It will not get better. It will just go worse. Saka ang marriage po is hindi po yan hurting. Talagang kailangan may love. Kailangan may sense of security, sense of contentment sa inyong relationship. Sige, kung may mga questions po kayo. Pwede pa kayo magpadala. We will stay for another 5 minutes. Yes. And then, ito po, yun nga, pagka ikaw ay kasal naman, di ba? Pag ikaw naman ay kasal na, wala kang choice. You have to work it out, di ba? Ganun talaga eh. Yes. Well, yun nga, pumili ka ng asawa eh. Di ba? Nakakalungkot, di ba? Yeah, it's true. Sige, meron pa bang questions kayo na gustong tanungin? Yeah, about jealousy. Yes. Maraming salamat po sa lahat nag-follow sa amin sa Happy Wife, Happy Life Chinkitan sa aming YouTube account. Maraming po rin pong salamat sa mga nag-follow sa amin sa Instagram. Salamat po. Uy, ano pala? Yung dinner, i-announce po namin soon. So, wait for our future couples na magkakaroon po kami ng dinner. Sobra kami excited na Chinky. We're planning it well. And FYI, ayan, bukod po kami ng room ng hubby. Nako, nakakalungkot. Hiwalay na sila ng kwarto. Parang na silang housemate. That's so sad. Ang hirap ng ganun, ang hirap talaga. Sana i-workout nyo, wag magbukod. Try to work it out. Hi Jeff Edic, hi Rains Urbano. Okay, may question pa ba? Okay, Kuya Mike Puelis, watching mode ka din pala. Hindi po nakikinig, sabi mo sa walang masama. Ano yun? Thank you sa inputs, Mary If your spouse doesn't say anything about his daily ongoings, how can you generate trust? As in, clueless ako kung ano nangyayari sa buhay niya. So, alam mo, kung ganun, malalim ang problema mo. Malalim. So, in other words, Alam mo, meron akong, way, siguro lang, pagod lang siguro siya, kaya siguro, kasi may mga lalaki na hindi talaga makwento, di ba, pagdating sa bahay and everything. Kasi ako, pag alam ko pagod na pagod yung asawa ko, what I do is like, uy, ready ka na ba? Chumikchi ka naman tayo, ready ka naman makipag-usap. So, that's how I open. Pinabubuelo ko muna siya, hindi ko muna siya kinakausap ng matagal, alam mo yun. Hindi ko muna siya kinukulit. So, pinabubuelo ko muna siya. Pag okay na siya makabuelo, saka ko siya kakausapin ulit. So, try pa rin to communicate. Kailangan maganda yung atmosphere, hindi tayo mataas ang boses, na relaxing, na safe yung environment. Try nyo pa rin pong makipag-usap. At I'm sure mag-open up. Sabi ni JTP, pag ang wife nagseselos palagi tapos wala namang katotohanan, wag nang pansinin para walang gulo. Tama ba yung mahal ikaw? Oo naman, syempre kung hindi naman totoo, di ba? Learn to overlook. Ito, may nagtatanong, what if daw nag-entertain pa ng ex pero hindi naman daw naglalandian? Ay, sorry po ha. Talaga pong kanina kasi di ba a while ago, yun po yung sinabi ko. Pag ex talagang totally do not entertain. Sunugin nyo na? Zero level. As in. Kasi respeto yun. Sa sarili mo at sa asawa mo. Oo. Kahit na hindi po, hindi ko mabanggit yung word na yun. Wag na. Pero, wag na natin intayin po yung ganun. Kasi, you are trying to invest emotions. Why would you? Diba? Hindi naman siya nakakatulong. Nakakatulong po ba? Yan po ang tanong. Kapag hindi ba nagsiselos, ibig sabihin, hindi ka mahal ng asawa? Hindi kami nagsiselos. Wala naman po nangyayaring ganun. Hindi, ako siguro yung mga normal na ako time. Kasi importante sa akin yung time eh. So sa akin talaga,
pinaglalaban ko yan. Doon ako nasasad. Hindi selos, pero parang I really try my best to tell him na, hey, you don't have time, you need to stay here. Oo. So, pero may yun. mga iba kasi ang hirap yung LDR, yung mga long distance relationship. Ito naman yung mga unsolicited advice sa mga long distance relationship. To make your spouse secure naman, 'di ba, yung karelasyon mo. Make sure na may effort ka na ikaw na magre-report, ikaw na yung magsasabi. Di ba? Okay. Di ba ikaw na magsasabi, ikaw na yung magpapaalala, oh, nandito ako, kamusta ka na? Kasi dati nung nanliligaw ka, every single minute of the day. Di ba? Nagpaparamdam ka, pero ngayon di ka na nagpaparamdam. Yes. Di ba ang hirap? Yes. Nagpaparamdam ka lang tuwing 15 at 30. Paghihingi na ng sweldo. Meron sa sinasabi, O ano? Ako kasi selosa sa partner ko kahit wala, kahit wala ako idea. Ay, maling. Kasi nga, kapatid, insecure ka. Totoo naman eh. Ako it's more of, do not entertain that thought. Reject that thought. Be secure. Ikaw ang pinakasalan ng asawa mo. So, ikaw ang tamang tao for him. Ito naman, ang BF ko ay nagkakaseloso. Iniintik ko kasi love niya ako. Tsaka minsan, nakakakilig kasi pakiramdam ko, love na love niya ako. Okay lang na magselos, pero wag naman sobra. Yung parang nasasakal ka na. Diba? Yeah. A while ago kasi, diba sinabi namin ni Chinky, may mga healthy jealousy. Pero pag alam niya na nakakasakit ng feelings ng asawa nyo, or in physical sense, hindi na po magandang jealousy. Ikaw, ano masabi mo, Pastor Forconana? Yes, Pastor, magandang gabi po sa kanilang lahat. Okay, ayan. Tapos, expat po ang asawa ko, Amerikano po, pag tumikim, paminsan